Hello guys, hello Gemini, welcome dito sa ating channel, Palaran 888 Gemini. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lating Gemini. Ito ay general monthly reading para sa buwan ng December. So last month siya ng 2024. So tingnan natin Gemini kung anong messages, kung ano yung information na pwedeng makatulong sa'yo ngayong buwan na to. Okay, so first two cards natin is number 3, Blossoming Abundance, and number 37, 7, 8, 9, 10. Nandito si third chakra, Archangel Chamuel. So, nakikita ko yung Gemini na to na sobra-sobra siyang excited. Yung parang tumatalon siya, pumapalakpak siya, sumasayaw, parang gano'n. Sobrang masaya siya, okay? Kasi parang meron siyang isang bagay na wini-wish para sa kanya and sa pamilya niya, ang posibleng nangyari na. So, nakikita ko may magbo-blossom na bundas. Like for example, baby, may parating na baby, may buntis, may nanganak na, may ikakasal, mayroong nakapasa sa mga board exam, meron sa inyo na kapamilyang posibleng nakatanggap ng rewards, salary increase, promotion sa trabaho, parang ganun. So, ano mang magbo-blossom, ano mang tutubo na abundance ngayon ay posibleng yan yung rason kung bakit ka excited, kung bakit ka masaya, or kung bakit ka excited, parang gano'n. Okay. Okay. So, Ten of Water. So, nakikita ko yung tungkol sa pamilya. May posibleng family blessings. Yun nga, marami kayong posibleng isa-celebrate na pampamilya. So, nakikita natin yung left and right celebration. Congratulations, good job, parang gano'n. So, congratulations, ganyan. Yung pwedeng yan yung maririnig nyo na papure. Okay? So, maraming rason para mag-celebrate kayong buong pamilya. Maging grateful sa blessings na posibleng natanggap nyo or matatanggap nyo. Okay, Queen of Earth. So, nakikita ko yung financial freedom dito. So, yung Gemini ngayon is sobrang prosperous niya. Parang hindi siya namumroblema sa pera, capable siya, parang ganon. So, kung ano man to, like, kung naghihintay ka ng result ng visa, ng kung ano man yan, work permit, signing contract, or anything na involve yung money, kita ko sir dito na makukuha mo siya. Awakening. So, may iba sa inyo na siguro kahit Pasko or New Year or Christmas, masyadong nakafocus sa trabaho. Di ba yung parang workaholic Gemini. Sinasabi dyan sa'yo na siguro okay lang magtrabaho siguro for 2 weeks, first 2 weeks ng December, pero pag oras ng pahinga muna, diba? So, itong sinasabi sa'yo na balanse, enjoy life, diba? Be in the moment, parang gano'n yung sinasabi. Okay, and King of Fire, inspirational, charismatic. So, nakikita ko yung fire sign energy dito. Sobra kang inspired sa isang fire sign na individual, like father figure or mother. So, kung may kamag-anak kang fire sign, Leo or Sagittarius, sobra-sobra yung pagiging proud mo sa kanila. Okay? Like, kung parents mo sila or kapatid, sobra yung mararamdaman mong pagmamahal para sa kanila, or sobrang proud kayo na sila yung parents nyo or sila yung kapamilya nyo. Okay, so it's confirmation. Happy moments, happy month ito para sa'yo. So, walang rason para maging malungkot. Sobrang saya, Gemini. So, nakikita mo dito, maraming bagay, marami kang rason para mag-celebrate. Maraming flowers, happy moments, may sayawan, may kantahan, may pagkain, kainan, parang ganun. So, ang dami-daming good things, happy moments, happy things na mangyayari. So, nandito yung King of Cups. Nakikita ko sa'yo dito na balanse. Yung emotion mo is hindi masyadong
parang ano, yung iba kasi, di ba, for several months, masyadong malungkot, may kailangan kang patunayan, ganyan, ganito. Pero this month, nakikita ko, sobrang kontento ka sa kung anong meron ka sa ngayon. Okay? And, yun. So, yun. Umaapaw yung cups mo eh. So, lahat ng baraha mo dito nagsasabi na etong buwan na to is buwan para mag-celebrate ka. Kasi marami kang isi-celebrate eh. Aapaw yung cups mo sa sobrang saya. Aapaw yung cups mo sa dami mong events. Left and right yung celebration. Okay? It's your energy. So, sinasabi sa dito na ingat tayo sa sobrang pagod. Okay? Yun lang. Bigyan mo ang sarili mo ng oras minsan para makapagpahinga. Okay? And huwag kayong magdedesisyon dahil sa sobrang excitement, sa sobrang kagustuhan, sa sobrang pag-aalala nang hindi nyo pinag-iisipan. Kasi pwede kayong magkamali, pwedeng magsisi kayo. So, pwedeng mali yung direksyon na tatahakin mo or pwedeng mali yung option or yung choices na pipiliin mo. And yun, ito yung pinaka-importante dito. Kasi left and right yung occasion, masaya-masaya ka. Make sure na may time ka din para matulog. Okay? Magpahinga. Okay, so yun. Relationship. If you're single, pwedeng makatagpo ka ng isang tao na magiging part ng buhay mo, ng puso mo. And nakikita ko siya dito na pwedeng makakilala mo siya sa isang okasyon. Yung iba din sa inyo is posibleng maraming bagong offer ng workplace, position sa trabaho, offer ng company, offer ng international travel, parang ganun. So marami kayong matatanggap. May isang tao dito na medyo malungkot. Okay. May isang tao dito na malungkot siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang rason kung bakit malungkot ang Gemini na to, or pwedeng kakilala mo siya kasi nakakaramdam siya ng unfairness. Parang may bad karma siya na pinagdadaanan. Ang Gemini na to is hindi pwedeng ikaw or pwedeng ibang tao. Pero hindi siya masaya kasi may pinagdadaanan siyang hindi maganda na trabaho. Yung kontrata niya sa trabaho is suffocating. Gusto niya nang matapos yung kontrata pero kailangan niya maghintay ng 2 years, parang gano'n. So, kita ko na hindi siya masaya. Okay? Pwedeng kakilala mo yan. Okay, so, meron kang King of, gano'n no? Diba? So, nakikita ko siya dito na may balita kang matatanggap or good news ito na tungkol sa trabaho na kailangan mo bigyan ng parang clarity. Okay? So, yun yung sabi ko sa'yo dito. Huwag kang masyadong ma-excite. Pag-isipan mong mabuti or parang sinasabi niyan sa'yo, kailangan mong i-weigh, timbangan mong circumstances kasi baka temptation lang yan. Six of Pentacles and Ten of Swords. Wow. So, kung naghihintay ka ng offer 3 months ago or salary increase or position na trabaho, like mataas na posisyon, posibleng matanggap mo siya by the end of this year or first few months ng 2025. Like, siguro maghihintay ka ng 3 months, so March, ikita natin pwedeng may promotion, may salary increase, or pwedeng may empowerment ka dito na matatanggap. So, usaping pera, may closure dito. Like yung rejection, for example, umutang ka sa isang tao tapos hindi ka pinagbigyan, siguro babawi ang taong ito sa'yo ngayong month na to. So, siya yung magiging dahilan para maging balanse yung pera mo. Like yung kakilala mo, for example, may kakilala ka tapos nag-try kang umutang ng pera pero hindi ka pinagbigyan. And this month, siya yung mag-o-offer sa'yo. Pwedeng siya yung mag-o-offer sa'yo na pautangin ka, or siya yung magsasabi sa'yo kung saan ka pwedeng mangutang, or kung ano yung bangko na posibleng makatulong sa'yo para dito sa kailangan mong pera. Okay? Okay, so dito din, sinasabi sa'yo dito na yung money na posibleng mahawakan mo sa ngayon is pwedeng makatulong para maging balance yung flow ng money sa buhay mo. But yun na nga, since nandito yung sign mo na 7 of Swords,
sinasabi sa'yo na bantayan mo yung paglabas-pasok ng pera dahil posibleng hindi mo masyadong manotice na ubos na pala yung pera mo. Okay? So, kahit Pasko, kahit New Year, matuto kang magtipid or matuto kang iwasan yung mga temptation na overspending. Okay? Thank you guys. Bye!